Okay mga Lods, bago tayo magsimula dito sa litanya natin kay AC Garage ngayon, kailangan nyo munang maintindihan yung konsepto ng benefit of the doubt. Kasi nga, ang claim ni AC rito, sabi niya, meron daw nagpa-prank sa kanya. Hindi naman ako compelled maniwala dyan. To be honest with you, mas kinikilingan ko yung idea na kumikitang kabuhayan na naman to. Ano yung, bakit yun yung paniniwala ko? Kasi kung titignan mo yung views niya ngayon, ever since pumutok yung issue niya doon sa matanda, grabe talaga yung gatas niya doon sa mga nangyayari. And may mga paririnig ako sa inyo pero hindi naman conclusive yon na talagang scripted to. Pero ang nangyari kasi ngayon, maraming nagpa-prank sa kanya na Food Panda na mga tao, sabi niya na nagpapadala ng kung ano-ano. Okay? So ito, isa yon. Grabe naman, oh. Yar! Kasi ganito mga Lods miski i-prank nyo siya, kung pagkakakitaan niya naman yung prank nyo, di wala din. Parang nag-benefit lang siya. So mag-isip din yung mga nagpa-prank sa kanya. Hindi yan negative sa kanya, positive yan. Kasi una, yung monetization, kikitain niya naman yan pagdating ng sahod sa Facebook di ba? Pero yung hassle at abala ng mga tao, real deal yan, di ba? So kung ako sa inyo, itigil nyo na yan kung totoo talaga na pinaprank nyo siya. Kasuhan nyo na lang, di ba? Yung mga I believe yung ibang mga content creator nag-a-ask na sa inyo sila na bigyan nyo sila ng ebidensya para makasuhan na tong tao na to. Pwede naman kasi yun. Matutulungan naman kayo. Pero yung ganito kasi, ako, disagree ako dyan. Kung totoo to Pero meron yung ibang netizens kasi, alam nyo kayo, magagaling na rin kayo sa research. Meron kayong nakita na mamaya pag-uusapan natin. Tuloy lang natin. Teka, dito na. Parang hindi na rito. Grabe naman kayo mga bossing ko. Maawa naman kayo sa mga nagtatrabaho ng marangal. Kung gusto nyo nga ako na i-ano nyo, ako na... Alam mo din yung kung bakit ako medyo tamang hinala rito. Kasi lahat ng magpapadala sa kanya, binavlog niya, di ba? Kasi ano yung dapat mong gawin dyan? Number 1 is tawagan mo na yung Food Panda. Tawagan mo na yung Lalamove. Tawagan mo na yung Grab. Ipaban mo na yung area mo or humingi ng extra verification na ikaw talaga yon. Kasi yan yung unang gagawin mo kung matino ka di ba? So ako, naiintindihan ko yung sentimiento ng nakakaraming netizen dito. And siguro kayo na lang ang bahalang humusga kasi yung position ko rito, parehas lang naman simula nung nagsimula tayo dito kay AC Garage na to Since noon hanggang ngayon, kasuhan, di ba? Huwag nating ilagay yung batas sa kamay natin. Kaso, medyo sus kasi talaga to And i-explain ko sa inyo dahan-dahan na. Huwag na yung mga rider. Grabe naman kayo. Mga nagtatrabaho lang din yung mga yan, Kasi kung ako yung nasa sitwasyon ni AC dyan, una kong gagawin, tatawagan ko agad Food Panda. May customer support naman sila Papaban ko agad yung area ko. Na kapag dito magpapadala kay AC Garage, cancel na agad. 'Di ba? Or humingi ng extra verification. Kasi like yung Grab ko at saka yung InDrive ko, verified naman yung account na yun Kasi pwede mo namang gawin yun. 'Di ba? Para hindi ka maabalan ng ganito. So parang mo yun. Well, tuloy-tuloy lang natin. Gusto pang sabihin ang sabi ni ni Panda. Yung customer ang Gumagawa ng pera mga rider Kaya natin i-drop tatlo yan. Walang awa sa mga rider Ano tayo? Grabe kayo, maawa kayo sa mga rider So ito pa yung nangyari dito mga Lods Kasi ang ginawa niya, binayaran dyan din naman yung mga Food Panda. Ngayon ako kasi sa pagkakaalam ko kay AC, hindi naman maglalabas ng pera yan kung di siya kikita Nakiintindihan niyo ba? Like doon sa mga video niya, one could assume that kung lugi siya, talagang ipaglalaban niya. Ngayon kasi parang hindi siya masyadong stress like kunyari yung sagutan nila ni tatay. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, whether or not this is scripted or not, kumikita siya dyan Ayun kita nyo ang lalaki ng views Magkano yan 7 million views? Dyan palang paldo na yan Kahit na sabihin yung kahit na may nagpapadala ng 3,000 worth ng pagkain dyan Kasi sa isang video, ito. Kawawa naman, puta. Ito.
Eto may storya pa to eh. Ito yung gusto ko talaga eh. I'm not saying na hindi to totoo. Hindi natin alam yan. Kasi nga, hindi natin alam kasi yung buong kwento except yung mga pinopost niya. Ito. Sige. Babayaran ni boss. Ito, nasa to ha. Sa mga riders. Kapag may nakasalubong na lang po ang mga riders, sabihan ko po na wag Oh, di ba dapat tapos na diyan eh, di ba? Bakit hindi niya kasi tawagan yung Food Panda, yung Lalamove, yung Grab, yung InDrive? Kaya naman yun eh, may internet ka naman eh. Diyos ko Lord. yung mga... Oo, pasabihan na lang din. Ano message mo sa ganito nga? Kaya po ko eh. Hindi, sabihin mo lang yung mga nananarap Hindi. doon. Hindi ko ba yan? Sigado, iyak ka dito. Kasi isang angulo dyan. Hindi, eto na muna. Papakita ko sa inyo yung mga na-discover ng netizen. And nakita ko, may point naman kayo. Yun ang masasabi ko. Ayoko lang humusga eh. Kasi yung parang ako yung magbibigay ng final decision. Pero naiintindihan ko kayo eh. Kasi sa comment section, bistado siya rito eh. Eto, galing dun sa isang matalinong nagpost to. Ang tinanong niya rito, bakit daw may wifi? Kasi pag zoom in mo, teka lang sana gumagana. Hindi, dito natin gawin. Okay. Para real time. Kasi pag tinignan nyo kasi yung yung Grab mismo, 'di ba sa phone nyo pagka papakita ko sa inyo. Pag tinignan nyo yung eto galing to sa mga netizens. Ito yung kanilang na-discover and I would really like to thank you guys kasi nag-aalala lang ako para doon sa mga Food Panda. Kasi syempre lagi ako Grab user ako. Kung shoutouts doon sa mga Grab na nanonood sa akin, alam nyo sa sarili nyo na parati kayo nagdi-deliver dito sa bahay. Ang sinasabi nila rito, bakit nakakonect sa Wi-Fi? Ito yan. Yan. 'Di ba? Kasi papakita ko sa inyo nakakonect ako sa Wi-Fi rito. Tingnan niyo yung Wi-Fi Tingnan niyo yung ito naka-Wi-Fi ako eh. Sana nakikita niyo. Nakita niyo yung 'di ba? Ito yung bars ng globe, yung ayoko magmura. Yung napakabagal na globe at saka yung napakabilis naming Wi-Fi. So ang tanong ng netizens dito, paano nakakonect sa Wi-Fi yung bata kung nag-deliver lang sa'yo, 'di ba? Lalong-lalo na dyan na hindi mo naman siya kakilala eh. So yan? Paglapit sa'yo, kukonect na agad sa wifi mo. Ganun ka ba yan? Para ka bang mall na may public wifi space ka? So yun yung punto de vista nila. And may point kayo. Sobrang may point kayo eh. Kasi ako kasi, ang perspective ko dito, wag nang idama yung rider. Actually, ako talaga, hindi, mamaya na yun. Sa dulo na yun. Ito muna litanya na to. Diba? So, ito yung sa ako, career ko kasi Globe eh. Minsan talaga, mainam to eh. Pero ito, usually ibang server ibang provider yan. Like, balik tayo dun sa phone ko Like ako, dito, makikita nyo ako rito. Di ba dalawa yan? Yung isa sa Globe, yung isa sa PLDT. In fairness naman sa PLDT talaga rito sa amin, okay naman yan. Kaya wala kaming problema sa wifi, di ba? Kunyari kung gusto ko mag-YouTube, ganyan, dyan ako nanonood. Di ba? So, yan yung misteryo. And shoutouts talaga sa mga netizens sa pagkakakita nila rito, di ba? So, it doesn't compute na paano nakakonect yung bata doon sa internet mo, boy. Ano yan? Pagdating niya, binigyan mo ng wifi, ganun ba yun? Kasi, that doesn't make sense eh. Sa Lalamove kasi, hindi, like yung mga Grab driver dito, karaniwan, nakakonect sila dun dito sa nila eh, sa 5G nila eh, di ba? Hindi sila dito nakakonect eh. So, yan yung misteryo natin na kailangan niyang sagutin rito. Literal yan na bakit ganon, di ba? Ngayon, diba, hindi ko pinagbibintangan yung bata kasi pwede kasing isang anggulo mga posibilidad lang naman to, hindi natin sinasabi na totoo to na alam mo yon sila din yung yung nag-order, di ba? Pwede yun eh, or talagang pinaprank. Dalawa lang naman kasi yan eh, wala nang iba eh, di ba? And ako kasi, tinitignan ko to as someone na, pumepera din sa monetization sa
sa social media. And very sus yung views nito kasi ang lalaki 'di ba? Dito pa lang sa 7 million kahit na 3,000 yung kinita niya rito. Kung kikita ka naman ng $1,000 diyan, di paldo na. And hindi lang 'yun, sunod-sunod, 'di ba? Hindi ba dapat ang normal na galaw diyan? Like ito kasi shoutouts kay Rosmar kasi kay Rosmar si Rosmar dati maganda yung ginawa niya. So dati si Rosmar nagkaroon ng ganyang issue. Alam mo ginawa niya, tinawagan agad niya yung Lala Move, nagsumbong agad siya sa police. Di, after first incident, wala nang sumunod. Bakit? Kasi pag sumunod ka, makakasuhan ka. Pero eto kasi, mga lods ko, again, benefit of the doubt kay AC. Sige, alam kong mahirap sabihin yan. Pero, 1, 2, 3, Grabe naman yung mga 4, nag-iisip na. 5. May dumating na napakagwapong Hindi, yan, 5. Mga bossing ko, grabe naman kayo. Okay. 6. Kawawa naman, puta. 7. 'Di ba? 7 content na agad about dito and paldo yung views. Hindi lang yan yung parang Nico David views na at best 20k, at worst 1k. Hindi These are massive views mga lods ko. So doon ka mapapaisip Doon ka mapapaisip talaga kung pagko-connect the dots mo. Na bakit hindi ka pa number 1 at least magsumbong sa CIDG kasi crime yan crime yan panlilin lang yan ganyan para at least matigil na nila. Anong ginagawa mo? Vina-vlog mo pa at saka yung isa din. Ito pa isa. Again, this is from someone na monetized din sa sa social media. Hindi siya for awareness purposes lang Bakit ko nasabi? Kasi vlog yung length nila Kunyari, ito. Business program, pag tinapos. 18 minutes. Ito. Lang, reels lang to Pero yung iba, Grabe naman. 10 minutes yung length. Ibig sabihin, mayroon tinatawag na watch time, okay? So, so ako, as content creator, parang, sige, let's say may nagpa-prank sa'yo. Okay? Lagay natin doon. Kumbaga, ilagay natin to doon sa perspective na yon. Pero okay lang sa'yo na may nagpa-prank sa'yo. Bakit? Number 1, pwede kang magkaroon ng moral high ground. O kita mo, pinaprank nyo ako. Tapos kaso ako, since I'm an outstanding guy, tutulungan ko, babayaran ko yung mga yan. Kaso in reality, kumikita ka rin sa monetization kasi ina-upload mo sa Facebook mo. 'Di ba? So wala siyang sense. Ano dapat ang solution dito? Punta ka sa sa Cavite Police, sabihin mo ito nangyayari, tawagan mo yung mga Lala Move, tawagan mo yung Grab kasi pwede naman nilang ipa-bar yung mo, yung address mo Nagawa na ni Rosmar nung araw, 'di ba? Ang sarap talaga pag alam mo na tong mga issue na to, 'di ba? Kay Boy Dila din. Si Boy Dila nga kung medyo nag-iisip yun 'di ba? Gagawin niya rin yun agad pero yung 'di ba? Kung ayaw mo yung steps, hindi mangyayari yan ng 7 beses, 'di ba? So ako, unfortunately, 50-50 ako rito pero after kung i-analyze lahat, siguro maniniwala ako dun sa mga nag-post nitong 'di ba? Bakit may may wifi, 'di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Parang awa nyo na po, wag nyo na pong suportahan tong mga ganitong klaseng content. And ako kasi, kung meron akong isang batas na nais ipapasa is the anti-prank law. Yung lalong-lalo na doon sa mga Lala Move. Dapat talaga may parusa yan Para yung mga nangungupal na ganyan. Kahit na yung self-prank, dapat talaga yan, parusahan yan. Kawawa kasi yung mga riders Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.